أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث فينا رسوله محمدا الأمين وأرسله بالهدى والحق المبين فكان رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا فالله زاد محمدا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na walang iba kundi si Alimuddin Onofre Ilyas. Bago po ang lahat, ako po ay nakikiusap na mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-hit na lang ang bell button upang sa ganun ay lagi kayong update sa ating YouTube kung ano ang mga latest na kaganapan hinggil sa iba't ibang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya at iba pa. Na kung kaya, bago natin umpisahan ang pagpapaliwanag ng tafsir ng Surah At-Takathur, please subscribe sa my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Jazakumullahu khair. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon na ito ay ating itatalakay ang isa sa napakagandang sura sa banal na Quran. Personally, isa ito sa mga paborito kong sura. Hindi lamang sa pamamaraan ng pagbabasa, dahil ito ay ini-enjoy ko ang pagbabasa nito, yung kahulugan at diwa o nilalaman ng sura na ito na kung saan ay nagpapaalala sa atin sa matinding bagay. At ano po yun? Inshallah ay aabangan natin ang kapaliwanagan ng Surah At-Takathur, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa ating series lecture ng tafsir, biidnillah. Pero bago ang lahat, hayaan niyo akong basahin sa inyo ang surah na ito, inshallah. Alam ko, hindi ako kabilang sa mga magagaling magbasa ng banal na Quran dahil nga sa hindi tayo binyayaan ng magandang boses. Subalit ay sa abot ng aking kakayanan ay ito ay aking babasahin ayon sa tamang pagbigkas, inshallah. Na walang iba kundi ang kilalang pagbabasa sa riwaya Hafs an Asim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. So yun po ang pagbabasa na kung saan abot ng aking kakayahan. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin kayang saklawan ang lahat ng kabuang tafsir ng sura na ito. Na kung kaya ay ito ay uutay-utayin natin at ito ay detalyadong pagpapaliwanag mula sa pinakaumpisa hanggang sa pinakadulo ng tafsir na ito, Suratu Al-Kawthar. Siyempre, ang ating pag-uusapan muna bilang bahagi ng tafsir na ito ay walang iba kundi ang pambungad ng Suratu
At-Takathur. So halina kayo. Sabay-sabay nating pag-aralan ang sura na ito. Bilang katanungan mga kapatid sa panampalatayang Islam, unang katanungan patungkol sa sura na ito, ang sura At-Takathur, Madaniya o Makkiyah? Ito ba ay ipinahayag o inihayag sa Madina o inihayag sa Makkah? Ang kabuuan ng Surah At-Takathur bilang kasagutan mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang kabuuan ng Surah At-Takathur ay Surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Alinsunod sa pananaw ng majority o nakakarami mula sa mga mufassirun. Ang ibig sabihin ng mufassirun, mga nagpapaliwanag ng Quran. Mga malalim na mga may kaalaman, taglay nilang malalim na kaalaman hinggil sa banal na Quran. Ang tawag sa kanila ay mufassirun, katulad ni Ibn Kathir, Imam Al-Baqawi, At-Tabari, at Ibn Ashur, Tantawi, at marami pang iba. Marami pang ibang mga mufassirun. Surah Makkiyah. Ito ay kabilang sa Surah Makkiyah. At ito ay meron lamang 8 ayah. Ito ay meron lamang 8 ayah batay sa napakinggan natin kanina. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma 'idin 'anil na'im. So 8 aya lamang po ito. Alhamdulillah. So pangalawang katanungan, ilang kalima o ilang salita, ang ibig sabihin ng kalima, salita, mayroon words sa English. Ilang words mayroon ang surah At-Takathur? So, ilan nga ba mga kapatid sa panampalatayang Islam? So, ang answer ay walang iba kundi ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng mga scholar. Nagkaroon ng mga di pagkakaunawaan ang mga scholar. Hinggil sa bilang ng kalima, hinggil sa bilang ng words mula sa surah na ito. Kung ilan ba? Batay sa dalawang pananaw. Batay sa dalawang pananaw. Ang unang pananaw, mga kapatid, ito ay mayroong 28 kalima. Ibig sabihin ay 28, mayroon tinatawag na 28 words lamang. So ito ay first opinion. Ito ang opinion ng mga ulama, ng mga mufassirun, na ito ay mayroon lamang 28 words. At ito ay matatagpuan sa Al-Kashf Al-Bayan at saka sa Al-Bayan. May mga ibang mga ulama nagsabi na ito ay mayroong 36 na kalima. 36 words mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ito ay binubuo ng 36 words, mashallah, tabarakallah. So, medyo marami-rami ayon sa mga ulama na ito na kung saan matagpuan sa Gharaib Al-Quran. Pangatlong katanungan, ilang huruf o ilang litra mayroon ang surah At-Takathur? Ilan nga ba mga kapatid sa panampalatayang Islam? So, ang mga ulama, gayon din ang mga scholar, sila ay hindi nagkakasundo pagdating sa bilang ng letra na mayroon ang surah na ito. At ito ay batay sa dalawang pananaw. Batay sa dalawang pananaw. So, una, ito ay may 100 at 20 litra lamang. 120 letters mga kapatid sa panampalatayang Islam. Pangalawang pananaw, ito ay may 152 letra o 152 letters. So, medyo mas marami kaysa sa isa kasi 120 yung isa at 152. So, ipagpalagay natin ito ay 152 letters. Alam niyo ba kung anong gantimpala sa pagbabasa ng Quran? Every single letter ay mayroong katumbas sa 100 good deeds. So, kung 152, ito times mo siya sa, hindi pala 100, katumbas ang 10.
every single letter ay merong 10. Merong 10 gantimpala. So, ilan na? So, 0, 0, 0. 2 times 1, 2. 5 times 1, 5. 1 times 1, 1. 0, 2, 5. 1,520 na gantimpala na nag-aabang sa'yo kapag binanggit mo o binasa mo ang suratu At-Takathur, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kung ipagpapalagay natin na ito ay binubuo ng 152 na mga letra. So, napakalaking gantimpala. Subhanallah, tayo ay inutusan ng Allah na magpaligsahan sa kabutihan at isa ito sa mga pamaraan para tayo ay magpaligsahan sa kabutihan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Diba? So, napakadakila natin mga mananampalataya natin mga Muslim. Nag-iisang aklat sa buong kapuluan, buong mundo, na kapag binasa mo ay magkakaroon ka ng gantimpala. Nag-iisang aklat. Subhanallah. So, pangasunod na katanungan, ano ang mga katawagan ng Surah At-Takathur? Ano yung mga ibang mga pangalan? Baka meron pang ibang mga pangalan ang Suratu At-Takathur. So, unang pangalan, mga kapatid sa panampalatayang Islam, tinawag itong Surah At-Takathur at ito ang kilalang pangalan ay Surah At-Takathur. Pangalawa, ito ay tinawag nilang Surah Al-Hakumut Takathur. Surah Al-Hakumut Takathur at ito ay matatagpuan sa At-Tahrir at Tanwir. Ang sabi dito, ang nakasaad doon sa aklat na ito ay kabilang sa Surah Al-Hakumut Takathur. Pangatlo, mga kapatid, ay walang iba kundi ang surah, pinangalanan itong Surah Al-Maqbarah. Surah Al-Maqbarah. Nang ibig sabihin ay yun, surah na may kaugnayan sa libingan. Yan ang ibig sabihin, Surah Al-Maqbarah. Ito may tagpan sa Fath Al-Bari. So, tatlong kilalang pangalan o katawagan ng surah na ito. Surah Takathur, Surah Al-Hakumut Takathur, Surah Al-Maqbarah. Na kung kaya kapag tanungin kayo ano ang pangalan ng surah, anong surah na tinawag na Surah Al-Maqbarah, ito ay Surah At-Takathur. So ang surah na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay naglalaman ng panunuya, provocation, paninisi, at pagbulyaw sa mga tumatanggi sa araw ng pagbabangon na manguli, ang araw ng paghuhukom. Naglalaman din ito, ang surah na ito, ng pagbabanta at babala sa kanila na mga hindi naniwala sa kabilang buhay. At ito rin ay naglalaman ng mga nalulung sa kinang at palamuti ng makamundong bagay ng buhay dito sa daigdig. At pagkatapos binigyang diin ang bagay hinggil sa kabilang buhay, hinggil sa araw ng paghuhukom. Nakatiyakang ito ay kanilang makikita ng kanilang mga mata, mismo ng kanilang mga mata. At sila ay tatanungin sa lahat ng mga biyaya ng kanilang tinatamasa noon mula sa mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng pagpaparami rito. Okay? Ibig sabihin, sila ay tatanungin at sila ay tatanungin sa lahat ng mga biyaya na kanilang tinamasa noon mula sa mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila dito sa daigdig, na kung saan ang mga ito, yung mga biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Allah dito sa daigdig, ang naglinlang sa kanila. Naglinlang sa kanila, nang daya sa kanila sa pamamagitan ng pagpaparami nito. Sa pamamagitan ng maghahabulan, nagpapaligsahan sila kung paano dumami ang mga biyayang ito, katulad ng kayamanan, ari-arian at iba pa, business at iba pa. So, bilang isa pang katanungan, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ano ang kaangkupan? Ano ang kinalaman? Ano ang kaugnayan sa pagitan ng Surah At-Takathur at ng surah bago ito? Ano ba ang surah bago, ang Surah At-Takathur? Kasi paano tayo, ang ating tafsir ay mula sa pinakahuli hanggang pabaliktad. Paano tayo paatras? Na kung saan ito ang Surah Al-Qari'ah. So, ang surah bago ang At-Takathur ay ang Surah Al-Qari'ah. Ang ibig sabihin ng Surah Al-Qari'ah, ang malagim na pangyayari. So, ano ang kaugnayan? Kasi sa banal na Quran, bawat surah ay meron
kaugnayan sa isa't isa. Kung bakit ito ang kasunod na sura, kung bakit ito yung naunang sura na una sa ito yung sura na una rito, meron itong kaugnayan. So there is a connection. So buti pa sila may connection, di ba? Ako wala akong connection sa internet. Bilang kasagutan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Surah Al-Qari'ah kasi ay nagbanggit ng ibang mga kahindik-hindik, karimari-marim na kaganapan at pangyayari sa araw ng paghuhukom. Sa Surah Al-Qari'ah, kapag babasahin yung Surah Al-Qari'ah, at mga gantimpala ng mga kabutihan at mga kasamaan. At sa surah na ito, Surah Al-Takathur, ay nagbanggit ng Jahim. Jahim, di ba? Thumma latarawna al-Jahim. Di ba? Surah na ito, yung matatagpuan natin na binanggit sa surah ito ang pangalan ng Jahim. Na ang Jahim na kung saan ito ang Hawiyah. Ang Hawiyah naman, ito yung termino na ginamit sa Surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka ma hiya. Okay? Ibig sabihin na yung Hawiyah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu nasu kal-farash al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihn al-manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. So binanggit ang katagang Hawiyah. Ang Jahim at ang Hawiyah ay parehong pangalan ng impyernong apoy. Parehong pangalang katangian ng impyernong apoy. Na nabanggit sa surah na nauna rito sa Surah Al-Qari'ah ay walang iba kundi ang Hawiyah. Tulad umano ng pagbanggit ng katanungan sa kung ano ang ginawa ng tao dito sa daigdig mula sa mga gawain. At ito ay ilan lamang sa mga mangyayari at kaganapan sa araw ng paghuhukom. So, ang nagkokonekta sa kanilang dalawa, ito ay may kaugnayan sa araw ng paghuhukom. Ang Al-Qari'ah ay may kinalaman sa araw ng paghuhukom. Ang Surah Al-Takathur ay meron din kinalaman sa araw ng paghuhukom. So, bilang isa pang katanungan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito yung panghuling katanungan sa episode na ito patungkol sa tafsir ng Surah Al-Takathur bilang pambungad. Ano ang dahilan kung bakit tinawag ang surah na ito sa ganitong pangalan? Ano ang dahilan kung bakit tinawag ang surah na ito sa ganitong katawagan, sa ganitong pangalan, sa ganitong bansag? Bilang kasagutan, tinawag ang surah na ito sa ganitong pangalan, sa ganitong katawagan, dahil ito ay alinsunod sa mismong pagkakabanggit ng salitang ito sa unang ayat. Alhaakumut takathur. So, at-takathur. At ito ang pangunahing access na kung saan umiikot sa paligid nito ang mga pakay, ang hangarin ng surah na ito. At ito ay ang pagiging abala ng mga tao sa pagpaparami ng kanilang kayamanan at mga anak. So, yun yung focal point ng surah na ito. Ito yung pagpaninisi sa mga taong abalang-abala sa pag-imbok ng kayamanan, pag-ipon ng kayamanan at pagpaparami nito at mga anak. At ang ayah ay hindi nagtukoy ng limitadong bagay o hindi nagbanggit ng tukoy na bagay sa pagpaparami, at ang layunin nito ay upang masaklawan nito ang lahat-lahat ng mga uri ng makamundong bagay na kung saan ito ang labis na hinahangad ng mga tao ang pagkakaroon ng dagdag at kung paano ito umunlad, lalo pa sa panahon ngayon. Sa makatuwid mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang pangunahing dahilan na sila ay malinlang at dahilan sa pagmamayabang sa pagitan nila. Ito yung pangunahing dahilan, di ba? Pag marami kang kayamanan, they are bragging themselves, di ba? Before others. Di ba? Sila nagmamayabang. Mas marami ako, paramihan tayo. Di ba? Paramihan tayo ng anak. Di ba? So yun mga kapatid. So ito yung mga pangunahin sa paglinlang sa kanila. Subhanallah. Tulad na lamang ng mga anak. Tulad na lamang ng mga kayamanan, katayuan sa buhay, status sa buhay, mga pag-aari, ari-arian, kabantugan, angkan at tribo at iba pa. Kaya naman sinasaklaw ito rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ipinapahiwatig din dito sa surah na ito na hindi sumasalungat sa kung anuman ang nabanggit sa surah na ito ang pagsusumika sa pag-ipon ng kayamanan. So hindi rin ibig sabihin na bawal ka mag-ipon ng kayamanan. Pwede ka mag-ipon ng kayamanan. Pangangalakal, pagiging mas angat at una sa katayuan sa buhay.
sa paggawa o maging sa tinatawag na kaalaman man. Subalit sa isang Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay narapat na kanyang gawin. Narapat mong gawin, ikaw na Muslim, kapatid ko, ang mga ito na nasa pangalawang antas pagkatapos ng paghahangad para sa libingan at araw ng pagkukwenta sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting gawain, pag-iwas sa mga paggawa ng kasalan at pagsuway sa Allah mula sa mga ito. Dahil ito ang dapat na mauna at mas karapat-dapat at mahalaga sa paggawa kaysa sa pagpaparami sa mga ito. So dapat walang problema na magparami ka. Magparami ka ng kayamanan, magparami ka ng ari-arian o ano pa mang katulad dito. Subalit una-una kinakailangan ayon sa pamantayan. Ang pamantayan ay mas mauna ang paghahangad para sa kabilang buhay. Yan ang una. Mas mauna ang paghahangad para sa kaloob ng libingan. Ibig sabihin, ano man ang mangyari sa loob ng libingan, andoon yung paglilitis, katanungan para sa iyong mga kayamanan at biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Kailangan mauna ito na paghahangad sa libingan, paghahangad sa araw ng paghuhukom, paghahangad sa gantimpala sa kabilang buhay. Pangalawa, dito mga kapatid, kinakailangan ay isa sa alang-alang at isa sa katuparan ang mga obligasyon na nakakabit dito na mula sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Allah. So, kinakailangan alam mo yung mga obligasyon mo. Bakit ka ipinagkalooban ng Allah? Hindi lamang para tamasain mo ito. Hindi lamang para ito ay isang simpleng pabor na ibinigay sa iyo ng Allah. Kundi kinakailangan mo itong pagpapasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ibigay mo ang karapatan nito. Ibigay mo ang karapatan ng mga mahirap mula sa iyo sa pamagitan ng iyong ipinagkaloob o pamagitan ipinagkaloob ng Allah sa iyo ng mga biyaya. At ang ibang mga tao na nangangailangan. So ito yung mga obligasyon na kaakibat ng mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, susunod, kung gusto nyo pang malaman ang susunod o karugtong ng tafsir na ito, katulad ng ano ba ang kainaman ng surah At-Takathur, ano ba ang dahilan ng pagkakababa ng surah At-Takathur, at gayon din ano ang resulta o pagmamahal sa mundo at pagwawalang bahala sa kabilang buhay na may kinalaman sa surah na ito, bago natin sasaklawin ang tafsir detalyado aya sa bawat aya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, ano pang hinihintay nyo, please subscribe my YouTube channel upang sa ganon magkaroon kayo ng kaalaman hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. So, barakallahu fikum. Dito po nagtatapos ang unang episode ng Surah At-Takathur. Jazakumullahu khair. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end of the first episode of Surah At-Takathur. See you next time, next episode, inshallah. So don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.